Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino ngayon pong March 11 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame ni Fluky Ino. At yan na nga po ang naging performance ni Fluky Ino kahapon. Isa pong bullish candlestick ang nabuo. Yan. Umakyat po siya at nabasag po niya ang resistance line po natin dito sa 24,976. Kaya ayan, maaring yan epekto na siguro yung naging matinding pagsusunog ni Fluky Ino nitong nakalipas na araw. At yan, yun nga lang at mukhang yung nabubuong candlestick natin ngayon ay isang bearish candlestick, pero malamang ay ito lamang ay isang correction dito sa nabasag niyang resistance line dito sa 24,976 na presyo. Kaya ayan, yung aking analysis po rito ay posible po siyang magkaroon ng correction dito. Ayan na nga, nagkakaroon po siya ng correction dito. At tatalbog po siya sa nabasag na resistance line natin dito sa 24,976 at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo, or pwede na rin po siyang mag-consolidate dito sa ibabaw nito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino, ay check po muna natin yung kanilang latest update dito sa kanilang X account. Ayan po, meron po silang 553.1k na bilang ng followers. At ito po yung kanilang official trailer sa kanilang Valhalla na bagong inilabas na. Ayan. At ito po yung kanilang latest na tweet dito. Last 4 hours ago po ito. Fluky Ino crosses ecosystem TVL of 756 million, another all-time high. Ayan. Nagkaroon po sila ng milestone dito. Kung saan ay nakamit po nila ang TVL na 756 million dollars. Ayan, ito po ay may kaugnayan sa staking. Yan yung kanilang Fluky staking ay naglalaman po ng 611.3 million dollars. Yung kanilang Fluky Fi Locker ay 144.9 million dollars. Yan, kung pag lumalaki po kasi ang TVL ng isang crypto asset, yan katulad nitong si Fluky Ino, ay mas lalong ito po yung parang nagpapatibay sa kanyang backbone or pinaka foundation. Kaya kung pag maraming nag-i-stake dito, ay nagpapakita lamang po ito na dyan po yung parang metrics na pinakabasehan po natin kung gaano katibay ang isang digital asset or crypto asset. Kaya yan po ang isang nakamit na panibagong milestone ni Fluky Ino. Nagkamit na naman po siya ng panibagong all-time high niya sa kanyang TVL. Ayan. Dito naman po ay yan, trending po kay Binance si Fluky. Yan, kitang-kita po natin dito sa listahan po ng top search ni Binance na siya po ay pang-apat. Yan, nangunguna si BNB, pangalawa po si Bitcoin, si Ethereum, at saka pang-apat po si Fluky Ino. Kaya yan po yung mga latest na tweet natin dito kay Fluky Ino. Balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Fluky Ino. At ayan na nga, dahil po sa nagkaroon ng breakout, ay posible pong makaranas muna ng correction. Yan, itong si Fluky Ino. At ito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pag-akyat. Yan, kasi kadalasan po ay ganyan po talaga yung madalas na nangyayari. Tinitest po muna nila yung kanilang binasag na resistance line, tapos gagamitin po nila itong launch pad or springboard para mas makatalon pa sa mas mataas na presyo. Kaya ganyan po talaga. Kung pag mas mataas po talaga ang posisibling akyatin kapag nagkakaroon ng correction ang isang
crypto asset na nabasag niya yung kanyang resistance, katulad po ng nakikita ngayon natin dito kay Floki, no? Kaya malamang ay naghahanda po siya sa isang mas mataas na presyo, kaya po siya nakakaranas ng correction ngayon. Ngayon yung ating Hall Street indicator naman ay nananatili pa rin po na malusog yung kanyang pangangatawan. Ayan, nagpapakita lamang po ito na tuloy-tuloy pa rin ang uptrend ni Floki, no? Uptrend pa rin po siya. At ngayon yung pagdating naman po rito sa ating QQE mode indicator ay mapapansin po natin na lumiliit yung sukat ng ating QQE bar. Nagpapakita lamang po ito na nanghihina na po yung pwersa ng mga bulls. Kaya yan po yung parang higit na nagbibigay po ng ating basihan kung bakit ko po siya nasabi na makakaranas po siya ng correction or consolidation dito sa ibabaw ng support line natin dito sa 24,976. Kaya kung patuloy pong lumiliit yung sukat nito ay ayan, correction po ito, maglalaro po siya rito at posible po siyang bumagsak dito, pero kung hindi po kakayaning pigilan ng ating support line dito ay posible po siyang babagsak sa mas mababang presyo, pero sa tingin ko ay kayang-kayang pigilan ng support line natin yan. At saka yan, kung pantay-pantay po yung kanyang mga sukat, yan, kanyang nabubuong sukat ay yan, magko-consolidate po siya dito. Maglalaro po ang market price ni Floki dito sa ibabaw ng support line natin dito sa 24,976. At ito ay yan, yung inaabangan lamang po natin dito ay yung paglaki ng sukat ng mga nabubuong QQE bars natin. Kapag nag-umpisa na po ulit na lumaki ay ayan, tuloy po ulit yung pag-angat or yung pag-akyat sa presyo ni Floki. Kaya yan po ang aking technical analysis update dito kay Floki sa araw na ito. At yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.